tahimik, malamig, pamilyar. Ganyan natin kadalasang inilalarawan ang isang baso ng gatas sa umaga. Para sa marami, ito ang simbolo ng kalusugan at kasiyahan. Lumaki tayong naririnig na gatas ay lakas, at sa bawat lagok ay parang bumabalik ang alaala ng kabataan. Ngunit sa pagtanda, nagbabago ang ating katawan. Ang metabolismo ay bumabagal, ang tiyan ay nagiging mas sensitibo, at ang mga butot kasukasuan ay mas nangangailangan ng suporta. Ang gatas na dati bagay sa ating katawan ay maaring hindi na ganoon kabuti ngayon. May mga uri ng gatas na tahimik na nagpapalala ng alta presyon, sakit sa kasukasuan, o maging ang memorya. Hindi ito madalas napapansin, at sa araw-araw na pag-inom, nagiging bahagi ng problema. Ayon sa mga pag-aaral, maraming seniors ang patuloy na umiinom ng parehong gatas na iniinom nila noong kabataan. Ngunit ang katawan na lampas sa 60 ay hindi na pareho. Kaya mahalaga na kilalanin kung alin ang nakatutulong at alin ang dapat nang iwasan. Sa gabay na ito, tatalakayin natin ang 4 na uri ng gatas na dapat iwasan ng mga senior at ipakikilala rin natin ang 4 na mas ligtas at mas mabuting kapalit. Bago tayo magpatuloy, gusto kong marinig ang iyong karanasan. Isulat sa comments. Ang gatas ko ngayon ay, halimbawa, buong gatas, soy milk, almond milk o baka wala na talaga. Sa ganitong paraan, makikita natin kung ilan sa atin ang nasa parehong sitwasyon at ilan ang dapat nang magbago ng nakasanayan. Hindi ito simpleng listahan. Ito ay paalala na sa yugtong ito ng ating buhay. Bawat paso ng iniinom natin ay dapat nagsisilbing proteksyon, hindi panganib. At tandaan, kung may iniindang kondisyon kagaya ng sakit sa puso, diabetes o problema sa bato, mainam na kumonsulta muna sa doktor bago magpalit ng nakasanayang inumin. Kaya't humanda ka. Dahil maaring isa sa mga gatas na inumin mo ngayon ay bahagi ng dahilan kung bakit mabilis kang mapagod, madaling makalimot o madalas sumakit ang kasukasuan. Ngunit huwag kang mag-alala. May mga mas panayad at mas akmang kapalit na magbibigay ng lakas, linaw ng isipan at kinhawa sa tiyan. Isa, buong gatas. Tahimik na panganib si Mang Ernesto ay 67 anyos, dating karpintero sa kanilang baryo. Araw-araw, pagkagising niya agad siyang kumakain ng pandesal na may kasamang mainit na kape. At gaya ng kanyang nakasanayan mula pa noong bata pa siya, nilalagyan niya ito ng buong gatas. Para kay Mang Ernesto, iyon ang simbolo ng normal na umaga. Malasa, pamilyar at nakakaalala ng kabataan. Ngunit nitong mga huling buwan, napansin ng kanyang asawa na madali na siyang hingalin kahit sa simpleng paglalakad lang papuntang tindahan. May bigat sa dibdib at minsan ay tila nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi niya agad ito inugnay sa iniinom na gatas. Ngunit nang dalhin siya sa doktor, lumabas na ang sobrang saturated fat mula sa buong gatas ay nagdudulot ng bara sa kanyang mga ugat. Ang ganitong uri ng taba ay mabilis na naipon sa katawan, lalo na sa mga seniors. At dahil bumabagal ang metabolismo sa edad na lampas 60, ang sobrang taba ay hindi na nasusunog kundi naipon sa puso, atay at kasukasuan. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong higit 65 anyos na regular na umiinom ng buong gatas ay mas mataas ang tiyansang magkaroon ng atake sa puso o stroke. Hindi lang puso ang apektado, pati ang kasukasuan ay nahihirapan. Ang dagdag na timbang mula sa taba ng buong gatas ay nagiging pasanin sa tuhod at balakang. Para kay Mang Ernesto, ang bawat baso ng gatas ay hindi pala nagbibigay ng lakas, kundi dagdag pasakit sa kanyang katawan. Isa pang problema ay ang lactose. Maraming senior ang hindi na kayang tunawin ng lactose mula sa gatas ng hayop. Ang resulta, kabag, pananakit ng tiyan at minsan ay pagtatay. Kadalasan, tinatanggap na lang ito bilang normal na bahagi ng pagtanda. Pero ang totoo, maling gatas lang ang sanhi. At hindi lang tiyan at puso ang naapektuhan, pati alaala. Ang matataas na antas ng saturated fat ay iniugnay din sa mabilis na pagkasira ng memorya. Kaya kung minsan pakiramdam mo ay mabilis kang makalimot,
hindi lang edad ang dahilan. Maaring ang iniinom mong buong gatas araw-araw. Mahalagang tandaan, hindi lahat ng nakasanayan ay dapat ituloy. Ang buong gatas, gaano man ito kasarap at kapamilyar, ay hindi na akma sa katawan ng isang senior. May mga mas magaan, mas panayad, at mas sustansyang kapalit na mas makatutulong upang manatiling malakas, malinaw ang isipan, at maginhawa ang tiyan. Kung gusto mo ng mas maraming ganitong paalala para sa iyong kalusugan, mag-subscribe ka na dito sa ating pamayanan. Dahil sa bawat bagong video, sama-sama nating hahanapin ang mga tamang hakbang para sa mas mahaba at mas payapang buhay. Dalawa, condensed milk, matamis na bitag sa katawan. Si Aling Filomena ay 74 anyos, dating guro sa kanilang baryo. Mahilig siyang magkape tuwing umaga at hapon, at hindi kailanman nakakaligtaan ang kanyang paboritong sangkap, ang condensed milk. Para sa kanya, ito ang nagbibigay ng tamis at lambing sa bawat tasa. Ngunit nitong mga buwan, napapansin ng kanyang anak na tila madalas na siyang nalilito. Minsan ay nakakalimutan niya kung saan niya inilagay ang susi o kaya ay nakabukas ang kalan kahit tapos na siyang magluto. Sa unang tingin, akalain mong normal lang ito sa kanyang edad. Pero nang sumailalim siya sa pagsusuri, lumabas na ang sobrang asukal mula sa condensed milk, ang isa sa mga dahilan ng kanyang mabilis na pagkalimot. Ang bawat kutsara ng condensed milk ay naglalaman ng halos 10 gramo ng added sugar. At dahil hindi lang isa kundi 2 o 3 kutsara ang madalas niyang inilalagay sa kape at tinapay, araw-araw niyang nilulunod ang katawan sa sobrang tamis. Ayon sa mga pag-aaral sa aging at nutrition, ang mataas na konsumo ng added sugar ay hindi lang nakakapagpataas ng blood sugar. Isa rin itong tahimik na dahilan ng pamamaga sa utak at pagkasira ng memorya. Tinatawag na ngayon ng ilang eksperto ang memory loss bilang type 3 diabetes, isang kondisyon kung saan ang sobrang asukal ay unti-unting sumisira sa utak. Hindi lang isip ang naapektuhan. Ang lapay ay napipilitang magtrabaho ng sobra, nagdudulot ng insulin resistance, at sa bandang huli, mas mataas na panganib ng diabetes. Dagdag pa rito, ang sobrang tamis ay nagpapahirap sa puso. Ang asukal ay nakadaragdag na inflamasyon sa ugat at nagpapakapal ng dugo. Kapag ito'y inulit araw-araw, tumataas ang tiyansa ng heart attack at stroke. Para kay Aling Filomena, na dati mabilis kumilos, napansin niyang mas madali na siyang mapagod kahit sa magaan na gawain tulad ng pagwawalis ng bakuran. At paano naman ang tiyan? Ay malapot at mabigat. Maraming seniors ang nagkakaroon ng kabag, kabigatan, at minsan ay paninigas ng bitupa itong kainin ng madalas. Sa simula ay hindi pansin, pero sa paglipas ng panahon, bumababa ang gana, naapektuhan ang tulog, at unti-unting nawawala ang sigla. Nang sinubukan ni Aling Filomena na bawasan ang condensed milk at lumipat sa mas panayad na alternatibo, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago. Mas malinaw ang kanyang isipan, hindi na madalas nakalimot at bumalik ang kanyang gana sa mga simpleng gawain. Hindi ito milagro, kundi resulta ng tamang pagpili. Kaya't kung iniisip mong harmless lang ang condensed milk na nilalagay mo sa kape o tinapay araw-araw, isipin mong muli. Ito isang matamis na bitag, nakakapagpabigat ng katawan, nagpapahina ng puso, at unti-unting sumisira ng alaala. 3. Rice milk, panayad sa panlasa, mabigat sa katawan. Para sa maraming senior, ang rice milk ay parang ligtas na alternatibo. Wala itong lactose, kaya't hindi nagdudulot ng kabag na dala ng gatas mula sa hayop. Madalas din itong may malinis at panayad na lasa na madaling tanggapin ng tiyan. Kaya na marami ang nag-iisip, mas mabuti na ito kaysa sa buong gatas o condensed milk. Ngunit ang katotohanan, may mga bagay na hindi nakikita sa etiketa. Isa sa pinakamalaking issue ay ang arsenic. Ang palay bilang halaman ay natural na humihigop ng arsenic mula sa lupa at tubig kung saan ito itinanim. Kapag ginawa itong rice milk, mas tumataas ang konsentrasyon ng arsenic sa bawat baso.
Hindi ito artipisyal na idinadagdag, kundi likas na sangkap mula sa mismong tanim. Ayon sa World Health Organization, ang matagalang pagkakalantad sa inorganic arsenic ay maaring magdulot ng kanser sa balat, pantog at baga. Bukod pa rito, nakaapekto ito sa atay, bato at maging sa utak. Para sa isang batang katawan, maaring mabilis na nailalabas ang sobrang arsenic. Ngunit para sa senior na may edad lampas sa 60, ang atay at bato ay hindi na ganoon kabilis maglinis. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na dami ng arsenic mula sa rice milk ay maaring maipon at magdulot ng mas seryosong problema sa kalusugan. Isa pang kahinaan ng rice milk ay ang kakulangan nito sa mahahalagang nutrisyon. Kadalasan, ito ay gawa lamang sa pinong bigas at tubig. Wala itong sapat na protina, taba, at bitamina na kailangan ng katawan ng mga senior. Ang protina, halimbawa, ay mahalaga upang mapanatili ang kalamnan. Kapag kulang ang protina, mas mabilis ang panghihina, mas madali kang mapagod, at mas mataas ang panganib ng pagkakadulas o pagbagsak. Bukod sa kakulangan ng nutrisyon, marami ring rice milk products ang may idinagdag na asukal. Ginagawa ito upang mapaganda ang lasa at maging mas kaaya-aya sa panlasa. Ngunit para sa isang senior na may diabetes o prediabetes, ang dagdag na asukal ay isang tahimik na panganib. Wala rin itong hibla na maaring bumalanse sa biglang pagtaas ng blood sugar, kaya't mabilis ang glycemic spike pagkatapos uminom. Ang ganitong biglaang pag-akyat ng asukal sa dugo ay nakapagpapahina ng katawan at nakadaragdag ng panganib sa komplikasyon. Kaya't bagamat tila ligtas at panayad sa unang tingin, ang rice milk ay kulang sa sustansya at sobra sa potensyal na panganib. Hindi ito akma para sa katawan ng mga senior na mas nangangailangan ng proteksyon laban sa sakit, lakas para sa kalamnan, at ginhawa para sa tiyan. Mahalaga ring tandaan ang lahat ng gatas, kahit alternatibo, ay dapat piliin ng may gabay. Kung ikaw ay may iniindang sakit sa puso, diabetes o problema sa bato, mainam na kumonsulta muna sa iyong doktor bago palitan ang nakasanayang inumin. Hindi lahat ng plant-based ay automatikong mas ligtas para sa senior na katawan. 4. Flavored milk. Masarap sa dila, mapanganib sa katawan. Ang flavored milk, chocolate, strawberry o vanilla ay madaling mahalin. Sa bawat lagok, para kang bumabalik sa kabataan. Matamis, malasa at nakaaliw sa damdamin. Maraming senior ang gumagamit nito bilang merienda kasama ng tinapay o biskwit dahil nagbibigay ito ng aliw at pamilyar na sarap. Ngunit sa likod ng masarap na lasa, may mga panganib na hindi nakikita agad. Una, ang dami ng asukal. Ayon sa mga pagsusuri, ang isang tasa ng flavored milk ay maaring maglaman ng 10 hanggang 15 gramo ng added sugar. Katumbas ito ng halos isang lata ng soft drinks. Para sa katawan ng senior na mabagal na ang metabolismo at mas sensitibo na ang insulin response, ang dami ng asukal na ito ay hindi na biro. Sa bawat araw na inuulit, tumataas ang blood sugar, bumibigat ang katawan at lumalala ang panganib ng diabetes at komplikasyon sa puso. Ikalawa, ang epekto sa hormones. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Endocrinology, ang sobrang asukal at artipisyal na sangkap sa flavored milk ay nakaapekto sa produksyon ng insulin, cortisol at leptin. 3 hormones na may mahalagang papel sa lakas, kontrol ng gana, at pagtugon sa stress. Kapag nagulo ang balanse ng mga ito, nagre-resulta sa madalas na pagkapagod, kawalan ng gana at mas mataas na antas ng stress. Para sa mga senior na natural nang bumababa ang hormone production, mas nagiging mabigat ang epekto ng mga dagdag na kemikal na ito. Ikatlo, ang mga additives. Ang karamihan sa flavored milk ay may halong pampalasa, pampalapot, at preservatives tulad ng carrageenan o artificial na sweeteners gaya ng sucralose. Sa una, tila walang epekto, ngunit ayon sa ilang pag-aaral, ang mga sangkap na ito ay maaring makasira sa gut microbiota o balanse ng mabubuting bakterya sa tiyan. Ang resulta, kabag, hirap sa pagdumi, iritasyon sa tiyan, at minsan ay pagbabago sa mood at focus.
Para sa isang senior, ang ganitong mga sintomas ay maaring makaapekto sa araw-araw na gawain at kalidad ng pamumuhay. Ika-4, ang epekto sa puso. Bukod sa asukal, may mga flavored milk na may mataas na saturated fat depende sa brand. Ang kombinasyon ng sobrang asukal at taba ay doble ang bigat sa katawan. Kapag paulit-ulit na iniinom, tumataas ang cholesterol at lumala ang panganib ng baradong ugat, heart attack o stroke. Mahalaga ring tandaan, ang katawan ng senior ay hindi na kasing bilis ng dati pagdating sa detoxification. Ibig sabihin, ang maliit na dami ng additives at asukal na iniinom araw-araw ay hindi agad na ilalabas ng atay o bato, kundi na ipon. Ang akala mong simpleng merienda ay nagiging tahimik na pasanin sa katawan. Kung gusto mo ng tamis, may mas ligtas na paraan. Maaari kang gumamit ng kaunting pulot o kanela sa unsweetened milk bilang pampalasa. Sa ganitong paraan, makukuha mo ang hinahanap mong sarap ng hindi dinadagdagan ng panganib. Ngunit tandaan, ang pinakamahalaga ay huwag hayaang malinlang ng panandaliang lasa ang iyong pangmatagalang kalusugan. 5. Fortified soy milk, proteksyon para sa katawan at isipan. Si Ginoong Rogelio ay 72 anyos, dating driver ng jeepney. Matapos ang mahabang taon ng pamamasada, nagretiro siya at mas pinili ang tahimik na buhay sa probinsya. Ngunit nitong mga huling taon, napansin niyang mabilis siyang mapagod. Ang dating lakad sa palengke ay parang marathon na at madalas siyang mag-alala na baka madulas o mabalian ng buto. Nang kumonsulta siya sa doktor, pinayuhan siyang dagdagan ang kanyang protina at pumili ng mas magaan na gatas. Ipinakilala sa kanya ang fortified soy milk. Sa simula'y may pag-aalinlangan si Rogelio. Hindi niya ito kinasanayan. Iba ang lasa at hindi pamilyar. Ngunit matapos ang ilang linggo, nagsimula niyang mapansin ang pagbabago. Hindi na siya ganoon kabilis mapagod sa kanyang umagang lakad. Unti-unti ring bumalik ang kanyang kumpiyansa sa pag-akyat ng hagdan. Para sa kanya, parang may dagdag na sigla ang kanyang katawan. Ang sikreto ng soy milk ay nasa taglay nitong protina at isoflavones. Ang protina ay mahalaga para sa mga senior dahil natural na bumababa ang muscle mass paglipas ng edad. Kapag hindi ito naaalagaan, mas mataas ang panganib ng pagkadulas, pagkabagsak, at mas matagal ang paggaling ng katawan. Sa bawat baso ng fortified soy milk, nakakakuha ang katawan ng sapat na protina upang mapanatili ang lakas ng kalamnan at dagdag suporta sa buto. Bukod sa protina, may isoflavones din ang soy milk. Ayon sa mga pananaliksik, ang mga sangkap na ito ay nakatutulong upang protektahan ang utak laban sa cognitive decline. Ibig sabihin, nakabubuti ito para manatiling malinaw ang memorya, mas alerto ang pag-iisip, at mas kalmado ang mood. Para sa mga seniors na madalas mag-alala sa pagiging makakalimutin, ang soy milk ay maaring maging simpleng hakbang upang alagaan ang isipan. Hindi lang katawan at utak ang natutulungan ng soy milk, pati tiyan. Dahil wala itong lactose, panayad ito sa digestion at hindi nagdudulot ng kabag o panakit ng tiyan. Mababa rin ang saturated fat at cholesterol, kaya't mas ligtas ito para sa puso at ugat. Sa mga may high blood o kasaysayan ng sakit sa puso, malaking ginhawa ito bilang alternatibo sa buong gatas. Ayon sa ilang eksperto, ang regular na pag-inom ng fortified soy milk ay maaaring makatulong pabagalin ang panghihina ng katawan. Hindi ito milagro, ngunit ito ay konkretong suporta para manatiling aktibo at masigla sa araw-araw. Para kay Ginoong Rogelio, naging bahagi na ito ng kanyang umaga, isang simpleng baso ng soy milk bago magdilig ng halaman o maglakad sa paligid. Para sa kanya, ito ang maliit ngunit makabuluhang pagbabago na nagbigay ng bagong lakas at pag-asa. 6. Unsweetened almond milk. Panayad na kakampi ng senior. Maraming senior ang natatakot na uminom ng gatas dahil sa kabag, pananakit ng tiyan o bigat sa katawan na dala ng lactose. Ngunit sa unsweetened almond milk, karamihan sa mga problemang ito ay nawawala. Ang gatas na ito ay likas na walang lactose,
kaya't hindi ito nagdudulot ng hirap sa pagtunaw. Para sa mga senior na madalas makaranas ng kabag o hindi komportableng tiyan matapos uminom ng tradisyonal na gatas, malaking ginhawa ang hatid nito. Bukod sa pagiging magaan sa tiyan, ang almond milk ay halos walang cholesterol. Sa halip may taglay itong monounsaturated fats, isang uri ng taba na kilalang nakabubuti sa puso. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkonsumo ng ganitong uri ng taba ay nakatutulong upang pababain ang masamang cholesterol, LDL, at mapanatili ang mabuting cholesterol, HDL. Para sa mga may high blood o kasaysayan ng sakit sa puso, ang ganitong benepisyo ay napakahalaga. Hindi lang puso at tiyan ang nakikinabang. Ang unsweetened almond milk ay mayaman din sa vitamin E, isang makapangyarihang antioxidant. Ang vitamin E ay nakatulong sa pagprotekta ng utak laban sa oxidative stress na isa sa mga dahilan ng mabilis na pagkawala ng memorya. Kaya't para sa mga senior na nag-aalala sa pagiging makakalimutin, ang isang simpleng baso ng almond milk ay maaring maging dagdag na pananggalang. May isa pang mahalagang aspeto dahil walang added sugar ang unsweetened almond milk. Ligtas ito para sa mga may diabetes o prediabetes. Hindi ito nagdudulot ng biglang pagtaas ng blood sugar, kaya't hindi ka makararanas ng antok o panghina pagkatapos uminom. Dahil dito mas madaling mapanatili ang sigla sa buong araw. Isa rin itong versatile na inumin. Maari itong inumin ng direkta, idagdag sa kape o isama sa lugaw at oatmeal. At dahil hindi ito matamis, maaari mo itong lagyan ng natural na pampalasa tulad ng kanela o konting pulot kung nais mo ng dagdag lasa. Sa ganitong paraan, ikaw mismo ang may kontrol sa tamis at dami ng dagdag na sangkap. Para sa mga seniors na naghahanap ng gatas na magaan, ligtas at masustansya, ang unsweetened almond milk ay isa sa pinakamagandang pagpili. Hindi ito milagro, ngunit isa itong tahimik na kampi na makatutulong sa kalusugan ng puso, isipan at tiyan. 7. Oat milk with calcium. Lakas sa buto, ginhawa sa tiyan. Si Aling Severina ay 69 anyos, isang lola na mahilig mag-alaga ng halaman sa kanilang bakuran. Noong nakaraang taon, nadulas siya habang nagdidilig at nabalian ng balakang. Mula noon, naging mas maingat siya sa bawat hakbang at minsan ay nagdadalawang isip lumabas ng bahay dahil sa takot na muling madapa. Nang bumisita siya sa kanyang doktor, sinabi sa kanya na mahalagang dagdagan ang calcium at vitamin D sa kanyang pagkain. Isa sa ipinaya sa kanya ay ang oat milk na pinayaman ng calcium. Sa umpisa, nagulat si Severina. Oats? Hindi ba't ito ay pang-almusal lamang? Ngunit nang sinubukan niya, napansin niyang banayad ito sa tiyan. Hindi siya nakaramdam ng kabag o bigat at tila mas gumaan ang kanyang pakiramdam pagkatapos uminom. Unti-unti rin niyang naramdaman ang kumpiyansa na bumabalik. Hindi man agad lumakas ang kanyang buto, alam niyang may ginagawa siyang tamang hakbang para alagaan ang sarili. Ang oat milk na may calcium at vitamin D ay malaking tulong para sa mga senior. Ayon sa mga eksperto, simula edad 60, mabilis nang humihina ang buto at mas nagiging marupok. Ang dagdag na calcium mula sa oat milk ay tumutulong upang maiwasan ang osteoporosis at pali. Ang vitamin D naman ay mahalaga para sa pagsipsip ng calcium ng katawan. Kapag pinagsama, nagbibigay sila ng dagdag na proteksyon sa buto at kasukasuan. Bukod sa buto, nakatutulong din ang oat milk sa puso. Ang taglay nitong beta-glucan, isang uri ng soluble fiber, ay tumutulong sa pagpapababa ng masamang cholesterol sa dugo. Sa regular na pag-inom, nababawasan ang panganib ng baradong ugat at alta presyon. Para sa mga may kasaysayan ng sakit sa puso, malaking ginhawa ang benepisyong ito. Hindi lang iyon, banayad din ang oat milk sa tiyan. Ang hiblang taglay nito ay nakatutulong sa maayos na digestion at nakababawas ng kabag. Para sa mga senior na madalas nahihirapan sa pagdumi, ang oat milk ay maaring maging simpleng lunas na kasama ng balansing pagkain. Isa pang natuklasan ni Aling Severina ay ang epekto nito sa kanyang tulog.
Ang oat milk ay may likas na tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa produksyon ng serotonin at melatonin sa utak. Sa bawat baso ng mainit na oat milk bago matulog, mas nagiging mahimbing ang kanyang tulog at mas payapa ang kanyang pakiramdam. Para kay Aling Severina, ang oat milk ay hindi lamang inumin. Ito'y naging simbolo ng panibagong pag-asa. Sa halip na manatiling takot sa bawat hakbang, ngayon ay alam niyang may paraan para palakasin muli ang kanyang katawan at bumalik ang kanyang tiwala sa sarili. 8. Flaxseed milk. Lakas para sa kasukasuan, talas para sa isipan. Kung naghahanap ka ng mas kakaibang uri ng gatas na bihirang makita sa merkado pero puno ng benepisyo, isa sa pinakamagandang piliin ay ang flaxseed milk. Hindi ito kasing tanyag ng soy o almond milk. Ngunit ang taglay nitong sustansya ay malaking tulong para sa kalusugan ng senior na katawan. Ang pangunahing lakas ng flaxseed milk ay nasa omega-3 fatty acids, partikular ang alpha-linolenic acid, ALA. Ayon sa mga pag-aaral ng National Institutes of Health, ang omega-3 ay nakatutulong upang bawasan ang pamamaga sa katawan, lalo na sa kasukasuan. Para sa mga senior na madalas nakararanas ng pananakit ng tuhod, balakang o kamay, ang regular na pag-inom ng flaxseed milk ay maaring magbabawas ng paninigas at sakit. Ang dating simpleng pag-akyat ng hagdan o paglalakad sa palengke ay nagiging mas magaan kapag nabawasan ng pamamaga. Hindi lang kasukasuan ang nakikinabang. Ang omega-3 mula sa flaxseed milk ay may malaking benepisyo rin sa utak. Tumutulong ito upang mapanatiling malinaw ang memorya at mas alerto ang pag-iisip. Maraming senior ang natatakot sa mabilis na paglimos ng memorya o dementia. At bagamat hindi milagro, ang regular na omega-3 intake ay maaring magsilbing proteksyon laban sa cognitive decline. Bukod sa omega-3, ang flaxseed milk ay kadalasang pinayaman ng calcium, vitamin B12 at magnesium. Ang calcium at magnesium ay mahalaga para sa kalakasan ng buto at kalamnan, habang ang vitamin B12 ay critical para sa kalusugan ng nerbiyos at produksyon ng enerhiya. Para sa mga senior na madalas makaramdam ng panghihina, ang mga nutrients na ito ay nakatutulong para manatiling masigla. Isang mahalagang katangian ng flaxseed milk ay ang pagiging cholesterol-free at mababa sa calories. Dahil dito, hindi ito nagpapapabigat sa puso at ligtas para sa mga may high blood pressure o kasaysayan ng heart disease. Bukod pa rito, wala rin itong lactose, kaya't panayad ito sa tiyan at madaling tunawin ng mga may edad na hindi na nakaka-tolerate ng dairy. Hindi rin ito naglalaman ng added sugar kapag pipiliin ang unsweetened variant. Para sa mga may diabetes o nais iwasan ng biglaang pagtaas ng blood sugar, malaking bentahe ito. Maaari itong inumin ng direkta, haluan ng kape o idagdag sa smoothies. Kaya't bagamat hindi pa ito karaniwang nakikita sa bawat tindahan, ang flaxseed milk ay isang napakahusay na opsyon para sa mga senior. Tahimik ngunit makapangyarihan, nagbibigay ito ng lakas sa kasukasuan at talas sa isipan. Kung nais mong subukan ang isang bagong kakampi para sa iyong kalusugan, maaring ito na ang hinahanap mong dagdag sa iyong araw-araw na pamumuhay. Ngayong nadaanan na natin ang 8 uri ng gatas, 4 na tahimik na panganib at 4 na mas ligtas na kapalit. Isang bagay ang malinaw. Sa edad na lampas 60, bawat baso ng iniinom natin ay may dalang epekto. Ang mga nakasanayan natin mula kabataan ay hindi na laging akma sa katawan ngayon. At ang simpleng pagpili ng tamang gatas ay maaaring maging malaking hakbang para manatiling malakas, malinaw ang isipan at payapa ang pamumuhay. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng katawan ay pare-pareho. Kung mayroon kang iniindang sakit sa puso, diabetes o problema sa bato, palaging kumonsulta muna sa iyong doktor bago baguhin ang nakasanayan. Ang payo ng propesyonal ay mananatiling pinakamahalagang gabay sa bawat desisyon sa kalusugan. Ngayon, ang tanong, alin sa mga gatas na tinalakay natin ang sisimulan mong palitan bukas?
o baka subukan mo ang isa sa mga masustansyang alternatibo. Isulat sa comments, simula bukas, pipiliin ko ang senior. Dahil sa simpleng pagbahagi, natututo tayo mula sa isa't isa. At kung nakatulong sa iyo ang gabay na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-iwan ng komento, at ibahagi ang video na ito sa kapwa mong senior. Dahil dito sa ating pamayanan, ang bawat maliit na hakbang ay nagiging mas malaking tulong kapag pinagsama-sama. Ang pagtanda ay hindi paghina, kundi pagkakataon para pumili ng mas tama at mas makabubuti.